Hi Pisces! Second half of 2025, ito na po. Ang inyong reading finally, last sign. Alam ko natagalan to kasi pumasok na. Andito na tayo, mid-year. Napakabilis ng panahon, 2025. Kalahating taon na tayo guys. Anong message? Anong kailangan nyong marinig? Anong ganap? Anong blessing ang parating? Kuha tayo ng ilang guidance. Dito muna tayo sa inyong oracle. Kuha muna tayo ng pinaka-advice, tapos ika-clarify natin. Okay, Pisces, para sa taong nakikinig ngayon or maaaring makapakinig, tayo po ay live na live sa ating TikTok. Guys, babalikan ko kayo ha. Pag meron po nagko-comment, harapin muna natin ang mga Pisces. Guidance po para sa mga taong ito. Message, second half of 2025. Para sa iyo, Pisces. Ano kailangan mong gabay na marinig ngayon? Ayan, ayan. Hindi natin pipigilan. Keep your heart open. Keep your heart open. Gusto niyo yun? Lagay natin dito. Keep your heart open. Reveal. Alam niyo, shuffle naman natin ito mabuti. Pero kung nakapakinig kayo sa before your sign, Aquarius, umangat din ito, reveal what needs to be seen. Reveal what needs to be seen. Keep your heart open. Reveal. Revelation. Be humble. Be humble. Hindi kailangan yung pinaka-sign. May ilang signs na naka-attach sa baraha. Pero yung ilang energy nila, baka may ma-share tayo maya-maya. Okay? Pisces, anong kailangan yung marinig? Bakit ito nagsibag sa akin? Second half of 2025. Guidance po para sa mga taong ito. Message. Mensaheng gabay para sa iyo, Pisces. Second half. Guidance para sa mga taong ito. Message po. Anong parating? Anong ganap? Anong blessing? Okay, so nakikita natin. Keep your heart open. Reveal. Be humble. Pisces, message for you. Okay, I guess okay na to. Tingnan natin isa-isa. The Three of Wands. This one is in reverse. Tayo po ay general reading. Queen of Swords is in reverse. Just only take what resonate po. Okay? The Devil is in reverse. Hindi kailangan katakutan or laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Kung kayo po ay bago lamang na nakakapakinig kay Moonchild, kung meron mang ilang reversal na baraha or baliktad, it doesn't mean na hindi na okay. Okay? Meron itong kalakip na mensahe. 3 and 3 of Pentacles is in reverse. 10 of Swords. Knight of Pentacles in reverse. Page of Wands. Saan natin? Dito na lang. Mag-add pa ako ha. Kasi medyo... Kaya marahil keep your heart open, Pisces. Kasi nakakakita ko ng ilang close. Nakasara. Buksan mo raw. Nakasara ang puso. Ang isipan sa ilang sitwasyon. Lalo pa sa usaping connection, communication, puso ang labanan. Wow! 3 and 3. Yung connections niyo kahit over the net ito, actually, Pisces, oo. Speaking of puso, keep your heart open. Ano to? Ito na naman natin, i-share natin si Jupiter bilang siya yung lagi nating sinisilip. Okay, life in general, kasi siya yung pinakamalaking planeta in the planet of luck. Wealth, happiness, yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter just entered your 5th house of heart, romance, love. Kung bubuksan lamang yan, ha? Pero hindi kailangan madalian, guys. Tayo po ay general reading. Sabi kasi ni Moonchild, maging bukas daw ako. Eto na, bubuksan ko na. Pero hindi laging ganon. Hindi kailangan mag-apply sa inyo agad ang sitwasyon. Lalo pa, meron ako nakikitang imbalances or in a way, hindi pa ready. The Devil, the 10 of Swords, for some of you na dumadaan sa healing process
or talagang meron pinapahilom na ilang sugat dyan, physically, mentally, emotionally. Syempre, this is something na hindi mabadaliin, okay? Trust the process. Tulungan muna ang sarili na maging buo ulit. Pakita natin sa live. The Ten of Swords. Okay. Kasi meron ako nakikitang alin. Magagandang possibility. The Page of Wands. Opportunity. May bagong chapter ng pag-ibig, guys. 5th house. Leo. Yung energy ni Leo. Be humble. Keep your heart open. Be open sa ilang opportunity na ito. Kahit over the net yung connection kasamang ilang kaibigan na pwedeng maging magkaibigan. Ayan. Why not? Na ang lawak ni 5th house, guys, is about your love life. Romance. True love, actually. Diyan pumapasok yung saya, yung ginhawa, na deserve nyo. 5th house of fun, enjoyment. Kasi along with your other cards dito, medyo seryoso yung aking nakikita. Masyadong nagiging seryoso ang ilang bagay sa inyo. As a Pisces, kasi minsan daman nyo talaga eh. Very compassionate, very empathetic yung energy nyo. Kung baga, minsan nga hindi nyo na problema, pinoproblema nyo pa. Ay, dala nyo, pasan nyo ang daigdig dito. The Ten of Swords. So, maybe a reminder ito na buksan mo rin ang iyong pusod. Ay, mapapapusod si Moonchild. Pagdating sa paraan nyo, kung paano kayo, halimbawa, nagsasaya. Deserve niyong maging masaya. Love and light, kumbaga. Yung energy ni Leo, it's about fun. Yung pagiging playful nyo, pagiging creative nyo. Diyan pumapasok ang, kahit sa simpleng passion, hobbies na pwedeng maging passion. Oo. Kung saan kayo higit na magiging masaya. Komportable. Kasi dito parang ang bigat na. Okay, second half of 2025, marahil isang mensahe yan para sa ilan sa inyo. Patuloy na maging bukas sa ilang posibilidad. When it comes to work, be humble. Keep your heart open. Kasi Queen of Swords, Knight of Pentacles, andito na yung especially for some of you na mga professionals na, expert na nakikinig ngayon. Stay grounded, stay humble, umangate. Kumbaga, gaano naman tayo ka-expert na still, maging bukas pa rin kayo doon sa ilang posibilidad na pwedeng meron kayong makilala pa or makakonekta. Alam mo yun, kasi ang bawat isa sa atin ay merong hugot. Totoo naman yan. At sa bawat hugot na yan, hindi mo pa man yan ma-realize agad ngayon, ay meron kayong matututunan, merong benepisyo. Okay, so pahintulutan yung maging open-minded ng higit ang inyong sarili. Open-minded. Networking na naman ba yan, Moonchild? Hindi. Pero parang ganun naman. Hindi. Sa ilang connections, okay, merong benefits. Merong aral dyan. Merong something na ipaparating sa inyo, ang universe. Ang daming support ako nakikita. Patuloy kayo maging bukas dito. Okay. Ayan. Ano pa bang mahal natin? May travel. Meron mang travel ang ilan sa inyo. Second half. Okay. Reveal what needs to be seen. Reveal. Revelation. I-reveal nyo yung kakayanan nyo. Kung ano pa yung kaya nyong gawin. Or sinasabi, tinitibok ng inyong mga puso. Si Queen of Swords, the Knight of Pentacles. Minsan hindi pinapahintulutan ng nararamdaman. May pagpipigil. Hindi nare-reveal ang puso. Keep your heart open kasi meron. Guys, 5th house, second half of 2025, actually until next year ito, Pisces, hindi sa minamadali ko kayo ha. Lalo pa sa ilan dumadaan sa recovery, sa healing process. Pero single, ayan, especially kung ready na kayo to mingle, nag-highlight po about your romance, love life. Merong someone na parating. Kung pahihintulutan nyo lang ito. Okay. Kung kayo nasa isang relasyon na, or actually, nakukuha ko yung energy ni Leo. Yung energy lamang ni Leo, ha? Ang daming limitless po, ang daming ganap. Page of Wands, positive possibilities. Leo is in the 5th house. It's also connected po. Hindi po isang medical advisor sa Moonchild.
Ito yung sinasabi ko sa inyo, kusang umaangat ito. Okay. Sa ilang galawan sa planeta or sa baraha. Fifth house. Ano yan? Of children. Pregnancy. Maaaring merong baby blessing ang parating. Handa na ba kayo dun? Ay, ang tanong, totoo naman yan guys. Ang pagbibaby ay, sabi nga nila, extra. Totoo naman, isang responsibilidad. So be ready. It could be unexpected for some of you. So sana handa kayo dun. Pero para sa ilan naman na nag-expect naman na, or matagal na itong hinihintay. Baka yan yung ma-reveal. Gender reveal. Ayan. Baby gender reveal. Why not? Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, reversal ang energy, pwede itong mag-apply po sa ilang connections, especially family. Baka merong mag-add up na family members sa inyong buhay. Why not? Pisces, ang daming gustong iwan ng baraha, pero kung hindi yun mag-apply moonshot, wala na. Tapos na ako dyan. Pero meron na kayong anak. Maaaring meron kayong higit na bigyan ng focus, okay, sa mga bata. I feel na mas magiging grow. Patawarin, naghahang na si Moonchild. May growth. Akong nakikita para sa inyo, okay? Ang dami kasi bumagsak sa inyo, ang lawak. Andito na lahat. Paano na to, Pisces? May growth sa family. Or maybe yun yung pinaka-advice, especially kung may anak na nga. Sa dami, sa work, sa money, sobrang busy, or higit yung magiging productive din. So, minsan, yung quality time, baka dyan mag-apply. Especially kasama ang mga bata. Okay? Kasi nga, ang mga bata, di ba? Very light, fun, baka makatulong yan para higit yung mapaangat yung enjoyments na deserve nyo. Or a message ito for some of you na pahintulutan nyo rin paangatin sa sarili, yung para kayong mga bata. Okay, na hindi madali ang buhay. The Ten of Swords, the Devil card, na, di ba, pag bata tayo, masaya lang. Ito lalo kung meron kayong pinagdadaanan talaga, physically, mentally, emotionally, or even financially for some of you, na hindi nagiging madali. Paangatin niyo yung childlike, yung pagiging youngs. Okay, ito, si Page of Wands, young at heart, free-spirited yung energy, na para kayong bata. Di ba kapag bata nasasaktan tayo ngayon, or kung madapa kayo ngayong araw, iiyak nyo lang yan. Ayan. Pero kinabukasan, handa na kayong maglaro ulit at masugatan ulit. Yung ganong energy, hindi madali, pero deserve nyo ang maging masaya. I feel na andito yung higit nyong bond, yung, kumbaga, mag-grow closer, yung connections, relationship-wise, sa ilang tao, sa inyong paligid. Maging open kayo doon. Okay? Hindi kayo dito nag-iisa. May ilang suporta akong nakikita. Parang dyan pa lang pala na iparating na natin. Okay? Ayan. Deserve nyong maging masaya. Or, una't huli, Pisces, anumang pagdaanan or pwede pang ihain sa inyo ng universe, second half of 2025. Piliin nyo. Piliin nyo ang maging masaya. Ito yung umangat na guidance advice, message para sa inyo. Kayo na ata yung, alam ko kayong pinakahuli, pero kayong pinakamahaba na reading natin for today's video. Ayan, Pisces, mensaheng gabay lamang po. Maraming salamat.